Okay mga katits, kumusta po kayo? So, gagawa po tayo ng mga katits, long form video kasi puro na lang short yung video natin at alam ko na hindi niyo naintindihan minsan, no? Okay, itong bato na to mga katits, mayroon po siyang form o hugis na palaka na nakaupo, siyang malaking palaka. Tapos mayroon siyang hole, mayroong C markings, ngunit combination po siya sa isang malaking paa, no? Diretso, tapos may entrance doon or enter sign. Dito naman sa likod mga ka-TX, mayroon siyang triangle and then mayroon siyang dot dito. And then dito ka-TX, mayroon siyang maraming hole na nagka-letter C din. Ganyan. Okay. Tapos dito mga ka-TX, kung sa harapan tayo, mayroon siyang isang mata at isang mata dito. Mukha siyang palaka na nakakunot yung noo o mukha. Nagharap siya dito. Okay, so ito pong bato na to ay nakapaloob po sa kanya ang mga treasure sign at makikita natin dito na mayroong iba't ibang kahulugan. Okay, so iba't ibang area. I-share ko po sa inyo mga katits ito. Triangle. Isang emboss markings na triangle. Okay. So kadalasan ang triangle mga katits ay is direction. Pero sa kasong ito, mayroon po siyang binigay na distance. So galing ka sa S, galing tayo sa S, ito po yung S, nandun po yung S, mga katits, ay nagtrabaho doon. Ito po yung S. So dito po siya nakalagay. Ngayon, kung magkumpas tayo, kasi nandito to no? So kung magkumpas tayo, papunta tayo doon. So east-west alignment. Okay. So pupuntahan natin ngayon ang west. So tatansahin lang natin mga katets. By inches tayo by ends. 1, 2, 3, 4. Ulitin natin. By ends. 1, 2, 3, 4. So almost 5 ends i-convert natin automatically sa meter. So almost 5 meter papunta tayo sa west kasi ito po yung dito po yung S at ito po ay nasa bandang west. So east-west alignment, papunta po tayo mga ka-TX sa west. Yan. Okay, kita. So papunta tayo doon. Doon tayo papunta. Hayaan muna natin yung sign na yan. Okay. So 5 meters. Tansahin natin ulit. Isa. Galing dito. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. Okay. So dito po yung 5 meters. Mamaya mag-detect tayo dito. Okay. Now, papansin natin na nakalock na ito. Itong area na to. Nakalock siya. Diba? Nakalock. Tapos mayroon siyang line. Line. At ang dot dapat dito yung dot. Pero dito siya sa gilid. Tingnan natin yung ibang bato na ginamit sa paglock. Okay. So ito mayroon siyang hole. So kailangan hanapin natin ang bato na nagsasabing going south. Okay, ito. Papansin ninyo. Yan o. So papunta sa south. So magkumpas tayo dito, south. Nasaan kaya ang south dito? Kung tama ba tayo sa sinabi natin kanina, kailangan natin hanapin ang south dyan. Yan. Tama. Bundol siya talaga dyan. South. So, itong bato na to may form siya na palaka. No?
Katulad sa bato na yan na malaki na kikita natin kung sa harap tayo, nakaupo na palaka, isang malaking palaka nakaupo. Ito na naman, nakaharap siya doon. Pero pansinin natin, mayroon naman siyang tatlong linya, mga katiets. So, ibig sabihin, galing ka dito sa south, kasi nakabundol po siya. Hindi na po siya diretso doon. Hanggang dito na lang. Mayroon sinasabi dito na 3 meters. Okay? Naka-wall type. So, ibig sabihin, hindi tayo papunta dyan. Ito po ay decoy direction. Yan po ang pag-interpret, no? Decoy. So, kung mapapansin natin, mayroong slash at mayroong guhit dito. Ibig sabihin, indeed ka na. Okay? So, mayroong nakaharap ulit, maliit. Humarap siya dito. The same yung shape nila. Yan. So, decoy na po yan. Dito po tayo. Harapin na. Haharap tayo ulit dito. Pag haharap tayo dito, mga katids, patong tayo dito ha. Makikita natin yung mata ng palaka na medyo nakakunot yung noo. Dalawang mata. Nakatingin dito. So, ano pa kaya ang karagdagang reference para masabi natin na ito po talaga yung dig site? Kailangan mahanap natin dito, mga katids, ang direksyon na sinasabi nitong 3 meters kung saan ba. Kasi itong mayroon siyang tatak na south. Nandun po yon. So dito siya bumundol. So ito po ang tinutukoy niyan. No? South coordinate markings. Yan po ang tawag, coordinate markings. So hanapin natin ngayon kung saan tayo pupunta dahil mayroon po itong tatlong guhit. Okay. So dito sa wall type, mapapansin natin, mga katids, mayroon na namang naka-print na triangle. Diba? Printed triangle. So hanapin natin, galing dito, hanap tayo ulit ng S direction. Patong tayo, mga katids. S direction, nasaan ang S direction? Yon. S direction, mga katids. Yan. Sakto doon, coordinate doon sa gilid ng bato. 3 meters ulit. Tansahin natin. 1, 2, 3. Sakto dito, mga katids, yung 3 meters. Ngayon, ang sunod natin gawin, i-check natin sa detection. Sa detector. Kung mayroon bang detection, mga katids. Okay? Okay, so checking natin yung detection, mga katids. So confirm, mayroong detection. Okay, so ito po yung dig site sa sign na yan, mga katids. Yung triangle dyan na naka-imbos, no? Punta siya dito. Now, ito. Kasi nakatingin siya din eh. Naharangan siya dyan. Pero yung isang mata niya, nakasipat pa. At mayroong ibinigay dito na sukat. So, ibig sabihin, malayo to. No? So, lalagpas ito doon. No? So, titingnan natin kung anong makikita natin doon. Basta ang dig site doon sa unang sign na tinutukoy or naka-imbos at nakalagay sa bato na yan, ay ito po yung isang unang dig site. Ito. Okay. So, puntahan natin ngayon ang bato kung saan nakita doon sa pagsipat niya sa isang mata. Ito po yung bato na yan. At mapapansin natin na mayroong mata, dalawa, malaki, at nakakunot din siya. Ngunit pabalik siya doon, mga katiets. So ibig sabihin, yung mga bato na yan, yung circle ng bato na yan, ang circle sa mga bato na yan, mga katiets, ay isa dyan ay digging spot. At yung una nating pinakita sa inyo, yun ang digging spot. At itong isang circle, ngunit hiwalay sila, di ba? Pero mayroon siyang ibang circle dito. Ito po yung decoy na sign. Okay, makikita ninyo mayroon din siyang tabas. Kung titingnan natin,
naka-letter C siya pero wala po itong detection. Okay, so ang detection ay nandoon at sana po ay mayroon po kayong nakuhang kunting idea at hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Follow and share. Bye-bye.